May mga taong nabibiktima ng karahasan na nakapagdudulot din ng kamatayan at peligro sa iba pang tao. Iba yung pag-iingat at masusing pag-iimbestiga ang kailangan upang hindi malinlang o mabiktima ng anumang kasamaan sa mundo. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Hangad ko po na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan o sakuna. Ako po si Bing, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming magkaibigan ni Bridget na noon ay kapwa kami kusinera sa isang restaurant na pagmamay-ari ng aking mga kamag-anak. Taong 2002, kusinera ako sa restaurant na pagmamay-ari ng mag-asawang Teddy at Connie na kapatid ng nanay ko. Malaki ang utang na loob ko sa tiyahin ko dahil siya ang nagpaaral sa akin sa sekundarya at nagbigay ng oportunidad para makapagsumikap sa buhay. Kaya naman kahit maliit na pabor ay hindi ko tinatanggihan. Hindi na ako nakatapos sa pag-aaral sa kolehiyo dahil maaga akong nabuntis at hindi ako pinanagutan ng aking irresponsabling nobyo. Kaya naman tinulungan ako ng mga magulang ko na maitaguyod ng maayos ang aking anak. Binigyan naman ako ng oportunidad ng tiyahin ko para makapagtrabaho sa kanyang restaurant. Kaya naman sa dinami-dami ng napasukan kong trabaho ay doon ako nagtagal. Isa pa, kapamilya ko siya, kaya magaan ang kalooban ko na magtrabaho kasama sila Tio Teddy. Pero bago pa ako umalis at magtungo sa restaurant ay pinabaunan ako ng nanay ko ng dignum na proteksyon ko sa mga masasamang elemento, lalo na sa mga aswang. Malayo ako sa aking pamilya, kaya mainam na mag-ingat ako lalo na sa mga nilalang ng kadiliman. Ayaw din ng mga magulang ko na mag-alala sa akin ng anak ko, kaya naman ingat na ingat sila sa akin. Maayos naman ang naging trabaho ko sa restaurant. Nakaipon naman ako ng pera at nakalimutan ko na ang nararamdaman ko sa lalaking nakabuntis sa akin. Wala na akong panahon noon para magpaligaw at magmahal ulit. Mahalaga sa akin ay maitaguyod ko ang aking pamilya, gayon din ang aking anak. Kahit paano ay nakakapagpadala ako ng pera na panggastos ng anak ko. Bali nasa naninirahan sa probinsya ng Del Carmen ang pamilya ko at nasa malayo akong lugar kung saan ako nagtatrabaho. Madalang akong makauwi kaya naman panay sa cellphone na lamang ako tumatawag at nagte-text para makausap ang pamilya ko, gayon din ang anak ko. Isang araw umalis si Tia Connie dahil may alumni homecoming silang magkakaklase noong high school at kinailangan niyang magtungo sa bayan ng Azoque. May kalayuan ang bayan ng Azoque, kaya siguradong hindi siya kaagad makakabalik sa kanilang bahay at maglalaan ng ilang araw para makasama ang kanyang mga batchmates. Samantalang nagbakasyon naman ang mga anak niya sa malayong lugar at tanging si Tio Teddy at mga kusinera ang naiwan sa restaurant. Napagtagumpayan naman naming mapagtrabahuhan ang buong araw na pagsisilbi sa mga customers. Kaso sa kasunod na araw ay nagkasakit ang ibang kusinera at napilitan na muna kaming magsarado. Kaso tumawag si Tia Connie at inutusan kami ni Bridget na magluto ng espesyal na ulam dahil nakiusap ang kaibigan niya na umorder sa amin ng ulam para ipakain sa kanyang amang may sakit. Kumare at ninang sa binyag ng bunsong anak ni Tia Connie ang naturang customer, kaya naman hindi siya makatanggi. Naaawa kami kaya napilitan kaming magluto pero pagkatapos nun ay hindi kami nagbukas ng restaurant at hindi na rin kami kumuha ng iba pang special orders buhat sa ibang customer. Ibinigay ni Tia Connie ang address ng kanyang kumare habang kausap kami sa cellphone. Matapos naming malaman ang eksaktong lokasyon ng maaga kaming gumayak, ay inilagay namin sa maayos na lagayan ng pagkain at pagkatapos ay bumiyahe na kami ni Bridget. Wala kaming dapat na sayanging oras at pagkakataon kung hindi ay malalagot kami kay Tia Connie. Matagal-tagal ko na rin kasakasama si Bridget sa trabaho at para na rin kaming mag-ate kung magturingan. Naisama na din niya ako sa kanilang probinsya at nakilala ko ang kanyang pamilya.
Mababait sila at welcome ako sa kanilang bahay. Noong mga oras na yon ay talagang nagmamadali na kaming dalawa. Hindi na kami nakapag-almusal at naisip namin na baka tanghaliin kami kung hindi aalis ng maaga. Napagkasunduan na lamang namin na kapag nagutom kami ay kakain na lamang kami sa madadaanan naming karinderya. Ang mahalaga ay madala namin ang order sa tamang oras. Sumakay kami sa motorsiklo ni Bridget at mahigit kumulang kalahating oras ang naging biyahe namin dahil wala pang traffic ng mga oras na yon at binilisan ni Bridget ang pagmamaneho ng kanyang motorsiklo. Matiwasay naman kaming nakabiyahe at walang aberya. Bagay na lubos kong ipinagpasalamat sa Diyos. Nang makarating kami sa bahay ng kumari ni Tia Connie, ay magalang kaming bumati at pagkatapos nun ay ibinigay ang pagkain. Nagpasalamat ang Ali at hindi pa niya kami kaagad pinaalis. Binigyan niya kami ng dagdag bayad para sa gasolina ng motor at gayon din sa abala niya sa amin. Pero hindi namin yun tinanggap dahil medyo nahihiya kami at hindi na namin ininda ang pagod at maagap na biyahe dahil kusang loob namin siyang pinaglingkuran. Nagpasalamat siya sa amin bagamat hindi namin kinuha ang dagdag niyang bayad kung hindi ang mismong eksaktong bayad lamang sa ulam. Nagpaalam na kami at hindi na nakipagkwentuhan dahil baka matagalan pa kami sa biyahe. Siguradong maraming umu-order sa restaurant at mahihirapan si Ate Jun na mag-isang mag-abyad ng mga suki. Nagpatuloy na kami sa aming biyahe. Subalit nakiusap sa akin si Bridget na huminto na muna kami sa isang karinderya dahil medyo kumakalam na ang sikmura niya. Hindi man lang kasi kami nakapagkape kaya wala man lang laman ang aming mga sikmura. Mabuti at hindi kami sinikmura at namilipit ang tiyan sa biyahe. Yun ang unang beses na hindi ako nakapag-almusal. Hindi na namin naisipang kumain dahil nagmamadali kaming umalis noon para mag-deliver ng pagkain. Ako naman ay tila nalipasan na rin ng gutom at tuluyan na akong nawalan ng ganang kumain. Siguro ay babawi na lang ako sa pagkain sa pagsapit ng hapunan. Sinamahan ko na lang siya sa paghahanap ng makakain bilang pakikisama. Huminto kami sa tabi ng highway kung saan may isang karinderya na madalang ang mga kabahayan sa paligid. Nabasa namin ang karatulang karinderya ni Tatay Emong. Doon pa lang namin nalaman ang pangalan ng karinderya. Hindi na kami nag-inarte o humanap ng iba pang makakainan at wala na kaming ibang pagpipili ang karinderya. Isa pa ay baka malayo pa ang agwat ng ibang tindahan mula sa lugar na yon. Kaya tumigil kami at humanap ng pagpaparkihan ng motorsiklo. Pagkapasok namin sa loob ng karinderya ay may mangilan-ngilang customer na kumakain. Mabilis naman ang naturang karinderya pero kakaiba ang aura ng paligid. Pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa amin. May kung anong lamig ang bumalot sa aking buong katawan. Nakakapangilabot at halos magtaasa ng mga balahibo ko. May matandang lalaki sa counter at sa mga istante kami tumingin ng mga pagkain. Naisip namin na baka yun si Tatay Emong. Hindi pa naman siya ganoon katanda. Mangilan-ngilan pa ang mapuputi niyang mga buhok. Umorder si Bridget pero hindi talaga ako kumain o uminom man lang dahil naiilang ako at hindi ko maipaliwanag ang malalakas na tibok ng puso ko sa lugar na yon. Kinakabahan ako at nanlalamig na rin at namamanhid ang mga kamay ko. Pakiramdam ko ay sasabog ang puso ko sa mga oras na yon. Naiirita ako sa pakiramdam na tila may nakatingin at nakasunod sa mga kinikilos ko. Naupo kami sa isang pwesto kung saan inilapag namin ang kanyang inorder na pagkain at ulam. Sarap na sarap si Bridget sa pagkain pero hindi talaga ako mapalagay sa kinauupuan ko dahil panay ang pagsulyap sa mga taong kumakain sa bawat sulok ng karinderya. Matatalim at malalalim ang mga pinupukol nilang tingin sa amin na para bang gusto kaming kainin ng buhay. Palinga-linga ako sa paligid at bahagyang namumutla. Hindi maganda ang nararamdaman ko kaya kailangan na din naming makaalis.
Nakahinga na lamang ako ng maluwag nang makatapos sa pagkain si Bridget at makapagbayad na siya sa matandang lalaki. Kasunod nun ay naisipan ko siyang tanungin kung ano ang pangalan niya at kung siya mismo ang may-ari ng karinderya. Tumango at ngumiti ang matandang lalaki. Siya nga pala si Mang Emong. Hindi na kami nakipagkwentuhan ng matagal at umalis na kami sa karinderya. Habang nasa biyahe kami ay ikinuwento ko sa kanya ang aking naging obserbasyon. Hindi siya naniniwala at sinabing marahil dala ng gutom o imahinasyon, kaya ako nasabi yon. Pero ipinagdiinan ko pa rin sa kanya na totoo ang mga nakita ko, kahit hindi siya naniniwala sa akin. Hindi nagtagal ay tumigil na kami sa pagtatalo dahil ayaw naming lumaki ang gulo. Nanahimik na lang ako sa kinauupuan ko habang nakapokus naman ang atensyon ni Bridget sa daan at manabela. Medyo dumarami na noon ang mga sasakyan at nag-uumpisa na rin ang traffic. Kaya hanggat may nasusuotan kaming mga bakanting daan, ay doon kami lumiliko. Nagawa pa naming mag-U-turn at makalipas ang ilang oras na pakikipagpatintero sa daan, ay sa wakas nakabalik na din kami ng aming destinasyon. Inihatid na muna ako ni Bridget sa aming bahay at tila nawala ang atensyon sa pagtatalo namin. Parehas na kaming huminahon at bumalik na kami sa pagbibiruan at harutan. Nabago na rin ang paksang pinag-uusapan namin. Nang makarating na ako sa bahay ni Tia Connie, ay nagpaalam na sa akin si Bridget para makauwi sa kanilang bahay. Sa kasunod na araw ay pumasok na ang mga kusinera pero katakatakang hindi pumasok si Bridget. Medyo nag-alala ako sapagkat hindi man lang nagpaalam sa akin at walang nabanggit si Bridget kung bakit hindi siya nakapasok noong araw na yon. Nabanggit sa akin ni Ate Jun na isa ring kusinera sa restaurant na may trangkaso si Bridget at hindi nito kayang makapasok sa trabaho, kaya nakaramdam ako ng awa. Binalak ko na bumisita sa kanya subalit biglang tumunog ang cellphone ko at tumawag sa akin ang pamilya ko. At nagkasabay-sabay pa ang pagkakasunod-sunod ng trabaho sa restaurant. Kaya naudlot na ang pagdalaw ko kay Bridget. Bala ko sanang bisitahin siya sa kasunod na araw. Kinontak ko siya subalit walang sumasagot at busy ang cellphone niya. Kaya naman nag-text na lamang ako sa kanya bago natulog. Kinabukasan pumasok si Bridget na medyo namumutla at nangingitim ang talukap ng kanyang mga mata. Malaki din ang eye bags kaya lalo siyang mukhang puyat at may sakit. Tila hindi pa siya lubusang gumagaling at talagang mukhang nanghihina ang katawan. Tinanong ko siya kung maayos na ang kalagayan niya. At tumugon naman siya na okay na siya at kaya na niyang magtrabaho. Naninibago ako sa kanya sa mga sumunod kong pagkausap sa kanya. Dahil isang tanong isang sagot lamang ang naging pag-uusap namin. Matipid siyang sumagot at hindi siya masyadong nagsasalita. Marahil ay talagang masama pa ang kanyang pakiramdam at hindi pa niya kayang makipag-usap sa akin ng matagal. Medyo irritable din siya at talagang mahiwaga ang mga kinikilos niya, lalo pa nang magkasabay kaming kumain ng tanghalian. Napakadumi niyang kumain habang kinakain ng mga tipak ng karne. Para siyang bata kung kumilos at talagang napakalikot ng kanyang seryosong mga mata. Hindi ko siya lubos na maunawaan pero pinagpatuloy lamang namin ang aming pagtatrabaho. Naging abala kami parehas sa pagluluto at pag-aasikaso ng mga order ng mga customer. Napapansin ko na ang bilis mapagod ni Bridget kaya naman pinagpapahinga ko muna siya ng ilang minuto bago siya lumabas sa bulwagan at mag-asikaso sa mga kumakain. Pinayuhan ko siya na mabuti pang umuwi na muna siya ng maaga upang makapagpahinga at makabawi ng lakas. Pero nagmatigas siya at sinabing kaya pa niyang magtrabaho. Lalo pa daw siyang nanghihina kung mananatili siya sa kanyang bahay at maghapong nakahiga sa kama. Hinayaan ko na lamang siya pero inalalayan ko siya sa paglalakad dahil medyo nahihilo pa rin siya at hindi pa ganoon kalakas. Sumapit ang gabi at nagulat ako noong malapit na kaming magsarado ng restaurant. Napakatalim ng mga tingin ni Bridget sa isa pa naming kusinera. Maging kay Tio Teddy. Nagpaalam na ang kusinera sa akin pati kay Tio Teddy nang biglang lumundag sa harapan namin si Bridget at kamuntik na niyang makalmot sa balat ang iba pang kusinera.
Dinambahan niya si Tio Teddy pero mabilis siyang naitulak nito palayo sa kanya. Nasindak ako sa mga nangyari. Nakita ko pa na naglalaway si Bridget na parang nasisiraan ng ulo. Sumagi sa isip ko ang garapa dignum na pabaon sa akin ng nanay ko bago ako umalis noon sa aming bayan. Palagi ko yung dinadala saan man ako magpunta dahil proteksyon ko sa anumang masasamang elemento. Kinapa ko yun sa aking bulsa. Binalikan ni Bridget si Tio Teddy pero sumalida ako sa kanya at pinakita ko ang garapata dignum. Doon siya umangil at naglaway ng malalapot pagkatapos ay umatras at nasindak sa garapa. Napagtanto na aswang si Bridget subalit laking pagtataka ko kung kailan pa siya naging aswang. Kinausap ni Ate Juni si Tio Teddy at sinabing hihingi siya ng tulong sa kakilalang albularyong malapit lamang sa restaurant. Sumang-ayon si Tio Teddy at nagmadaling kumaripas ng takbo si Ate Juni palabas ng pinto. Samantalang kami naman ni Tio Teddy gayon din ng isa pang kusinera ay umilag at tumakbo din para makaiwas kay Bridget. Hanggang sa makarating kami sa may pinto at hinila namin ang siradura para hindi yun mabuksan ni Bridget. Wala pang isang minuto ay may dumating na albularyo na kasama ni Ate Juni. May dala siyang halamang gamot, buntot pagi at mga ilang botelya. Binuksan namin ang pinto at mabilis na hinampas ng buntot pagi ng albularyo si Bridget. Kaya tuluyan itong nanghina. Nakakuha kami ng tiyempo at inuutusan kami ng albularyo na hawakan sa tigkabilang mga kamay si Bridget bago niya haplasan ito ng sagradong langis sa katawan. Nanghina ang puwersa ni Bridget kaya nahawakan namin siya ni na Ate Juni, Laida at Tio Teddy sa mga bisig. Sa mabilisang paraan ay hinaplasan siya ng langis sa buong katawan. Pagkatapos ay inusalan siya ng kakaibang dasal ng albularyo na naging daan upang kumalma si Bridget. Pinagtulungan namin siyang ihiga sa isang mahabang lamesa at nang tuluyan ng huminahon ay inutusan ako ng albularyo na kumuha ng palanggana pati isang basong may lamang tubig. Inakala ko pa na paiinumin lamang si Bridget pero nang bumalik ako na may bitbit na palanggana at may basong may tubig ay kinuha niya ang baso at may inilagay siyang pulburang kulay asul. Umusal siya ng orasyon at nang humalo sa tubig ang pulbura ay sinikap niyang ipainom yon kay Bridget habang nakalapag sa sahigang palanggana. Medyo bumabalik na naman ang katinuan bilang tao ni Bridget. Kaya nang mainom niya ang isang basong may lamang asul na likido ay sumama ang pakiramdam niya. Isinuka niya ang laman ng sikmura niya at mula sa palanggana sa sahig ay nakita namin ang maitim, mabaho at malapot na likido na mistulang putik. Paulit-ulit yung inilabas ni Bridget mula sa kanyang bibig habang hirap na hirap siya sa kanyang ginagawa. Nakakadiri at nakakapangilabot na pagmasdan. Noon lamang ako nakakita ng ganoong likido. Kung kaya hindi mawala sa isip ko kung kinulam o food poison ang nangyari kay Bridget at kung bakit bigla na lamang siyang naging isang mabangis na halimaw at basta-basta na lamang niyang inatake ang kusinera pati si Tio Teddy. Sumandali ang katahimikan pero makaraan ng ilang sandali ay nakausap ang albularyo at pinayuhan niya kami na hayaan lamang si Bridget sa pagsusuka hanggang sa mailabas na niya lahat ng lason sa kanyang buong katawan. Naguluhan kami sa sinabi niya pero binigyan niya kami ng malinaw na kasagutan. Batay dito ay nayanggaw si Bridget sa pamamagitan ng pagkain. Nagtugma ang mga pahayag ng albularyo ukol sa pagkain kaya napatunayan ko na ang kinain ni Bridget sa karinderya ang naging daan upang tuluyan siyang maging aswang. Isa pa, kilala niya si Tatay Emong. Bantog nga pala itong aswang na mahilig mangyanggaw ng mga taong kumakain sa kanyang karinderya. Marami na pala itong nabiktima tulad ng kapitbahay niyang si Aling Ason at ang anak nitong binata. Minsan palang namili sa bayan ng mag-ina at inabot ng gutom. Naghanap sila ng makakainan nang bigla nilang makita ang naturang karinderya. Hindi na sila naghanap pa ng ibang makakainan dahil talagang gutom na silang mag-ina. Kaya umorder na sila ng makakain.
Batay sa kwento ni Aling Ason ay talagang masarap ang lutong adobo at sinigang na isda sa karinderya. Kaya lang noong kinagabihan ay nakaranas silang mag-ina ng matinding pagsakit ng ulo at halusinasyon. Sa kasunod na araw ay nagsusuka sila at nahihilo. Nabahala na ang asawa ni Aling Ason kaya pinatawag na niya ang albularyo. Ginamot ang mag-ina at nalaman nilang nayanggaw pala sila ng may-ari ng karinderya sa pamamagitan ng mga lutong ulam. Simula noon ay hinding-hindi na sila umulit na kumain sa naturang karinderya. Hindi nagtagal ang albularyo sa pakikipagkwentuhan at nagpasalamat na kami sa kanya. Binantayan namin si Bridget at tumuloy na muna si Ate Juni at Laida sa bahay ni Tio Teddy. Tumigil lamang ang pagsusuka ni Bridget nang sumapit ang 2:00 ng madaling araw at noon pa lamang siya nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan bumalik sa dating ordinaryong tao si Bridget at nalaman din niya ang nangyari sa nagdaang gabi. Humingi siya ng tawad sa aming lahat at nangako sa sarili na hinding-hindi na basta-basta kakain sa mga hindi kilalang karinderya at hindi rin kaagad kakain ng mga pagkaing nagmula sa mga kahinahinala at hindi mapagkakatiwala ang mga tao. Natapos ang 3 araw at bumalik na din si Tia Connie, pati na rin ang mga anak niya. Naging bala sila sa nangyari kay Bridget pero nagpasalamat dahil hindi tuluyang naging aswang si Bridget. Inakala ko na doon nagtatapos ang lahat pero hindi pa pala. Nag-resign si Ate Juni dahil mayroon na pala siyang nakuhang ibang trabaho malapit sa kanilang bayan. May 2 babaeng nag-apply kay Tio Teddy bilang mga kusinera. Tinanggap at kaagad din silang pinagtrabaho sa restaurant. May nakasama na naman kaming panibagong 2 kusinera. Medyo mga mas bata pa ang edad sa amin ni Bridget. Alexa at Nimpa ang kanilang pangalan. Dati-rati pala silang kasambahay ng mayamang pamilya sa syudad at may 1 taon bago sila umalis dito. Maayos naman silang makisama at talagang mga palakaibigan. Wala naman kaming nakitang negatibong pag-uugali ng 2 naming katrabaho. Kaya naman talagang itinuring na namin sila ni Bridget na parang mga kapatid. Kaya lang ay lumipas ang ilang buwan ay mayroong kaming napapansing mga bagay sa kanilang mga kinikilos. Madalas silang lumiliban sa trabaho at nagkakaroon ng sakit. Kung minsan ay nag-o-overtime sila at hindi sumasabay sa amin pag-uwi. Kapag silang 2 ang natitira sa kusina, ay nakakaamoy kami ni Bridget ng mabaho o malansang amoy na hindi namin maipaliwanag. Gusto namin silang tanungin kaso natatakot kaming mapahiya. Kaya naman nagpapatay mali siya na lamang kami. Isang araw nagluto ang 2 sa kusina. Iisa na noon ang natitira naming customer bago kami magsarado. Ibinigay sa akin ni Alexa ang umuusok-usok na sinigang na hipon na nasa isang mangkok upang dalhin sa customer. Natigilan ako nang naamoy ko na tila mabaho ang amoy ng hipon. Medyo sumakit ang tiyan ko pagkalanghap ng ulam. Sumagi sa isip ko na patakan ng katas ng kalamansi ang sabaw ng sinigang na hipon upang magbakasakali na mawala ang mabahong amoy ng hipon. Hindi ko kaagad dinala sa lamesa ng customer ang mangkok. Sinimplahan ko yun ilapag sa mesa na malayo sa serving area at pasimple akong kumuha ng 1 piraso ng kalamansi. Hiniwa ko ng kutsilyo ang kalamansi at ipinatak ang katas sa sabaw. Bahagyang umusok ang sabaw at nagbagong anyo. Umitim ang mga hipon at ang iba pang rekado ay naging mga pira-pirasong kuko at putol-putol na mga dila at hibla ng buhok ng tao. Nabitawan ko ang mangkok at nabasag yun sa sahig. Nagkalat ang sabaw pati ang mga bahagi ng katawan ng tao. Biglang lumitaw sa harapan ko si Bridget at tinanong niya sa akin ang nangyari. Namilog ang mga mata niya nang makita ang sinigang sa sahig. Hindi kami makasigaw at baka magkagulo sa restaurant. Dali-dali na lamang naming iniligpit ang pagkain at inilagay sa malaking garbage bag. Nagtungo si Bridget sa customer at pinakansila na nito ang inorder dahil mayroon pa pala itong mahalagang pupuntahan. Nagmamadali itong umalis sa restaurant. Pero mabuti na lang at umalis na din ito kaagad at hindi nakita ang nangyari. Umakto kami ng normal at hindi namin kinumpronta ang 2 kusinera pero
Dapat malaman ni na Tia Connie at Tio Teddy ang tungkol sa totoong pagkatao ng mga ito. Nakakatiyak kaming aswang silang dalawa at posibleng mayroon na silang nabiktimang mga suki sa restaurant sa tuwing sila ang nagluluto sa kusina. Magiging kasiraan yun ng reputasyon sa restaurant kapag mayroong nagreklamo. Kailangang makagawa kami ni Bridget ng paraan upang mapigilan ang kasunod na mga mangyayari. Nag-usap kami ng masinsinan ni Bridget sa pwede naming gawin upang maisumbong ang naganap na insidente. Inobserbahan na muna namin silang dalawa pero kami ni Bridget ang nagpipresenta na magluto sa restaurant. Mabuti na lang at hindi sila nakakahalata sa aming dalawa. Isang araw ay nagsilbi kami sa mga customers. Natigilan ako sa umpukan ng isang grupo ng mga office girls na nagbubulungan at tila pinag-uusapan ng mga pagkain sa restaurant. Nagpintig ang tenga ko noong marinig ko sa isa sa mga babae na di umano ay nagkasakit ang isa sa kanilang mga katrabaho. Dinala ito sa ospital at doon nag-umpisang magwala na parang halimaw at kamuntik na may kagating kamag-anak. Dinala ito ng kanyang pamilya sa isang manggagamot at nalaman na nayanggaw ng mga pagkain sa restaurant. Napansin akong nakikinig ng isa sa mga babae. Pinagtaasan ako ng kilay at pinanlisikan ng mga mata bago tinanong na baka daw aswang ako at gusto pa silang mahawaan. Hindi nila ginalawang in-order ng mga pagkain. Binayaran nila yon pero hindi pina-take out. Nagsipagtayuan sila at umalis sa restaurant. Medyo nasaktan ako at napahiya. Yun na ang umpisa ng paggalat ng malaking issue at problema sa restaurant. Kaya kailangang malaman na yon ni na Tio Teddy at Tia Connie upang mapaalis ang dalawang kusinera at maibalik ang masisira nilang reputasyon sa restaurant. Dumako pa ang 2 araw at hindi pa noon dumarating sa trabaho ang 2 kusinera. Nakaupo sa isang tabi si Tio Teddy at umiinom ng alak. Mukhang problemado. Kinausap niya kami ni Bridget pagkatapos naming makapagsilbi sa mga kumakain. Tinanong niya kami kung may nalalaman kami sa isyu na tila mayroong yumayanggaw sa restaurant. Marami na palang mga negosyante ang nadala sa ospital at nakagawa ng karahasan dahil nahawaan ng pagkaaswang. Ayaw na rin kumain ng ibang mayayamang kaibigan ni Tio Teddy. At kapag nagpatuloy sa kalubaki pa ang isyu ay siguradong malulugi ang restaurant na pwedeng maging dahilan upang mapasarado ito. Medyo naawa ako sa magiging kalagayan naming lahat. Mawawalan ako ng trabaho kapag nagsarado ang restaurant. Kaya naman naglakas loob na kami ni Bridget na ipagtapat kay Tio Teddy ang naging insidente noong magluto ang 2 kusinera ng sinigang na hipon. Nabanggit ko na pinatakan ko yun ng katas ng kalamansi at naging pira-piraso ng bahagi ng katawan ng tao. Nagimbal si Tio Teddy. Hindi siya makapaniwala na mga aswang ang 2 kusinera. Naisip naming magbigay ng suhestyon kay Tio Teddy na kung pwede niyang ipatawag ang albularyo na gumamot kay Bridget upang mapaamin at maitaboy ang 2 kusinera bago pa sila muling makapagluto sa restaurant. Pumayag naman si Tio Teddy sa aming suhestyon. Magandang pagkakataon pa yon dahil hindi pa dumarating ang 2 kusinera. Mabilis siyang nagpaalam na muna sa amin para makalabas ng restaurant at masundo ang naturang albularyo. Kami na muna ni Bridget ang mga nag-aasikaso ng mga parokyano sa restaurant. Makalipas ang ilang minuto ay bigla namang dumating ang 2 kusinera. Humingi pa sila ng paumanhin sa amin dahil nahuli sila sa trabaho. Marami pa daw silang inasikaso sa kanilang bahay. Naitanong pa nila sa amin kung dumating na ang boss namin. Tumugon kami ni Bridget na kakaalis nito at may mahalagang pupuntahan pero babalik din makalipas ang ilang oras. Maya-maya ay mayroong umorder ng bulalo. Nakabuo kami ng plano ni Bridget. Hinayaan naming magluto ng bulalo ang 2 kusinera bilang pain sa oras na dumating ang albularyo. Pinakasuyuan namin silang 2 sa kusina habang nangungulekta kami ng mga order. Mahinahon lamang kami ni Bridget at masigla pa kaming bumabati sa mga customer. Lumipas ang ilang sandali ay bumalik kami sa kusina pero nagtago kami sa isang sulok nang mapansin namin ang mga karning sinasahog ni na Alexa at Ninpa.
ay mga putol-putol na karne ng mga tao. Umuusal sila ng dasal at unti-unting nagiging mga karne ng baka. Nanlaki ang aming mga mata. Napaatras kami at sa kamalasan ay may nasaging lata si Bridget at lumikha yun ng ingay. Lumingalinga sa paligid sina Alexa at Nimpa. Kaagad nila kaming nakita kaya lumapit sila sa amin at tinanong kung anong nakita namin. May hawak na kutsilyo si Nimpa, samantalang may hawak na pantadad ng karne si Alexa. Napailing kami at sinabing naming wala kaming ibang nakita. Binulyawan kami ni Alexa at sinabihang sinungaling pagkatapos ay bumungis-ngis siya sa amin at pinakita ang pantadtad ng karne. Nagsalita ang dalawang kusinera at nabanggit nila sa aming hindi na dapat pinatatagal ang buhay namin dahil masyado na kaming maraming nalalaman ukol sa kanilang dalawa. Lumapit silang dalawa at akmang sasaksakin kami nang makadampot ako ng isang piraso ng kalamansi sa lamesa. Sumigaw ako at hinamon silang lumapit kung ayaw nilang masunog ang kanilang katawan. Kinapa ko pa sa bulsa ko ang dignum pagkatapos ay pinakita sa kanila. Hindi sila makasulong at nakatigalgal sa amin ni Bridget. Maya-maya ay nakarinig kami ng mga tinig. Pumasok sa loob ng kusina sina Tia Connie, Tio Teddy at maging ang albularyo na may dalang kumukulong bote ng lana at buntot pagi. Inutusan ni Tio Teddy na ibaba ni na Alexa at Nimpa ang mga hawak nilang patalim. Kumalma sila at pinaliwanag nilang mabuti ang mga nangyayari. Nakahanda naman ang albularyo kung sakaling magmatigas at manlaban ng dalawang kusinera. Walang magawa ang dalawa kung hindi sumunod dahil mahina ang kanilang depensa at napapalibutan sila ng mga pangontra sa aswang. Nagpakilala ang dalawang kusinera na mga pamangkin ni Tatay Emong. At kaya sila nagtrabaho sa restaurant upang makapaghasik ng lagim at mahawahan ng mga suki. Doon din mismo sila pumipili ng mga tao na gusto nilang biktimahin at patayin upang madala sa karinderya ni Tatay Emong bilang putahe. Yun ang dahilan kung bakit madalas silang nahuhuli sa pagpasok o di kaya ay lumiliban sila sa trabaho. Nagkatinginan kami ni Bridget. Napakaliit ng mundo para malamang kamag-anak pa ni Tatay Emong ang dalawang kusinera. Binalaan ng albularyo sina Alexa at Nimpa na kung aalis sa restaurant at magpapakalayo-layo sa lugar na yun ay mapipilitan siyang patayin ng mga ito. Hindi daw siya natatakot kay Tatay Emong dahil kayang-kaya rin niya itong patayin kung gugustuhin niya. Hindi kaagad nakapagsalita ang dalawang kusinera pero lumikha sila ng mahihinang pag-angil. Hinawakang mabuti ng albularyo ang lana at sinabing wag siyang susubukang galitin ng dalawang kusinera dahil marami siyang posibleng gawin sa mga ito. Sa pagkakataong yun ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Alexa at Nimpa. Sumang-ayon at sumunod sila sa mga sinabi ng albularyo. Mukhang nangangamba sila sa kanilang mga buhay. Sumabat sa usapan si Tio Teddy at sinabing ibibigay ang huling sweldo ng dalawa. Pero tumanggi ang mga ito. Hindi na daw nila yun kailangan. Humingi sila ng tawad sa malaking atraso at problemang idinulot nila sa restaurant at nangako na hinding-hindi na magpapakita sa aming lahat. Hinayaan namin silang makaalis at maayos naman silang nakausap. Lumabas sila sa restaurant at doon pa lang kami nakahinga ng maluwag. Biglang sumagi sa isip namin ang niluto nilang bulalo. Pinatakan namin yun ng katas ng kalamansi at naging mga mata't daliri yun ng mga tao. Itinapon namin sa malaking garbage bag dahil talagang sumisimoy ang nabubulok nitong amoy. Dali-dali kaming naglinis ng kusina at pagkatapos ay nagluto kami ni Bridget ng panibagong bulalo. Tinulungan na kami ni Tia Connie samantalang si Tio Teddy ay inihatid sa labas ng restaurant ang albularyo. Matapos na magpasalamat sa kooperasyon nito. Mabuti na lang at mabilis naming napalambot at naluto ang bulalo. Mahaba naman ang pasensya ng naturang customer at nakapaghintay siya ng halos 1 oras. Humingi na lang kami ng paumanhin sa kanya. Matapos umalis ng dalawang kusinera ay unti-unting nalinis ni Tio Teddy ang kanyang pangalan. Gayon din ang reputasyon ng restaurant.
Nagsipagbalikan ng mga kaibigan niyang negosyante at iba pang mga suki. Muling sumigla at dumami ang customer sa restaurant na lubos naming ikinatuwa ni Bridget. Lumaki palalo ang restaurant at nagkaroon pa ito ng branch. Medyo dumami kaming tagapagluto at tagapagsilbi. Nagkaroon kami ng katuwang na panibagong kusinero na parehas lalaki na mga kaedad din namin. Nagngangalan silang Manny at Harold na hindi nagtagal ay naging kaibigan at manliligaw namin ni Bridget. Noon ay humanga ako sa pagtsatsaga sa akin ni Manny, kahit madalas ay para kaming aso't pusa sa trabaho na panayang bangayan sa isa't isa. Tinanggap niya ng buong buo ang aking anak at wala siyang pakialam kung may anak ako sa pagdadalaga. Naging magkasintahan kami at pinakilala ko siya sa aking pamilya at gayon din siya sa akin. Madali niyang nakasundo ang aking anak at hindi nagtagal ay itinuring na din siya nitong ama. Samantalang si Bridget naman ay naging kasintahan si Harold at hindi nagtagal ay nagpakasal silang dalawa at nagkaroon ng dalawang supling. Nagpatuloy pa rin naman kami sa pagtatrabaho sa restaurant. Nagpakasal kami ni Manny at matagal bago kami nagkaroon ng anak dahil sa abala kami sa trabaho at pagtulong sa aming mga pamilya. Hindi na naman kami nakaengkwentro ng mga aswang sa restaurant, lalo pa noong lumago pa ang negosyo. Lumaki na rin ang mga sahod namin, kaya naman napag-aral ko sa maayos na paaralan ang aming mga anak na isinama na naming mag-asawa. Sa kasalukuyan ay kasakasama na namin ang aming mga anak. Naiwan sa probinsya ang aking mga magulang at sa awa ng Diyos ay malalakas pa rin sila at nanatiling buhay. Madalas namin silang binibisita tuwing bakasyon. Matatagumpay na sa iba't ibang larangan ang mga anak namin nila Bridget at mayroon na din mga sariling pamilya. Patuloy pa rin ang pagkakaibigan namin ni Bridget na hinulma ng maraming taon. Mula sa aming mga naranasan ng kasamahan ko at mga boss namin sa restaurant, ay naikintal ko sa isip ko na totoong may aswang at sa iba't ibang pagkakataon ay kayang-kaya nilang makahawa sa ibang tao sa pamamagitan ng kanilang mga kapangyarihan. Kailangan lamang ng pagsusuri at talas ng mga mata upang makita ang katotohanan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay nakapaghatid ito ng aral at naging inspirasyon ito sa mga nakararami. Lubos na gumagalang, Bing. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.